no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. The shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Fellowship speak, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon ang mga edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Ang ibabahagi ko po sa umagang ito ay makikita natin sa Mark chapter 1 verse 35. Ganito ang sinasabi. Aling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Ang title po ng ating morning devotion sa umagang ito ay Mapanalanginin. Gaano tayo kadalas manalangin? Nananalangin pa ba tayo? O ito ay ginagawa natin kapag meron lamang tayong kailangan sa ating Panginoon? Isa sa mga tanda ng pagiging anak ng Diyos at kumikilala sa ating Panginoon ay ang pagiging prayerful o mapanalangin. Maging ang ating founder na si John Wesley ay merong 4 hanggang 6 na oras na nanalangin sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang ating Panginoon ay bago gawin ang mga task na dapat niyang gawin ay nananalangin. Kaya ano yung pwede nating makita dito sa ating morning devotion para sa umagang ito? Una, nagtakda si Jesus ng tanging oras sa pananalangin. Kinakailangan meron tayong nakalaang oras sa ating pananalangin. Hindi lamang natin ito isinisingit o hindi lamang natin ito ginagawa kung kailan natin gusto o hindi lamang natin ito ginagawa kung kailan tayo maluwag na. Kinakailangan pagmulat pa lamang ng ating mata, si Jesus na ang ating priority at tayo ay dumudulog na agad sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Pangalawa, nagtakda si Jesus ng tanging lugar sa pananalangin. So dito sa ating binasa, ang wika ng talatang ating pinagsasalusaluhan, nagpunta sa isang lugar kung saan maari siyang manalangin. So tayo, saan ba tayo nananalangin? Kinakailangan meron tayong isang lugar na itinalaga upang doon tayo manalangin. Maaring sa ating kwarto, o maaring sa ating mga prayer room, o maaring sa ating tahanan na tinalaga upang doon tayo manalangin. Na kung saan hindi crowded,
hindi magulo at nandoon ang kaayusan upang hindi tayo mag-distract, hindi tayo magambala at nandoon yung full attention natin sa ating pakikipagniig sa ating Panginoon. Pangatlo, nagtakda si Jesus ng mahabang oras sa pananalangin. Doon sa kanyang mahabang pakikipagniig sa Ama, kumuha si Jesus ng inspirasyon, lakas, kapangyarihan at direksyon sa kanyang ministeryo. Kung nais nating makatayo ng matatag sa pangarap sa mga hamon ng buhay, idulog natin sa Panginoon. Kung nais nating maging fruitful ang ating ministry, idulog natin sa Panginoon. Kung nais nating magtagumpay sa iba't ibang encounter na mga pagsubok, idulog natin sa Panginoon. Doon sa pakikipagsarili na natin sa Diyos, lalo na nating makikilala ang ating sarili at mapag-uunawa ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kung ang ating Panginoong Hesus ay naging mapanalangin, tayo pa kaya na kanyang mga anak, mga disciple, mga sumusunod sa kanya? Mas lalo dapat tayong maging mapanalanginin upang ma-encounter natin si Jesus, samahan tayo ng Panginoon, maging matagumpay tayo at pagkaroon tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. Sa umagang ito ng ating morning devotion, ini-invite tayo na maging mapanalangin tulad ng ating Panginoon upang ang Diyos ay patuloy na malugod, magalak sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Tayo'y manalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umaga ito ng isa na namang edisyon ng morning devotion ang ipinahayag mo sa bawat isa sa amin, na kung saan muli mo kaming kinatagpo, ibinangon mo kami sa aming mga higaan. Haharap kami sa panibagong araw na ito, taglay ang kagalakan na nagmumula sa iyo. Salamat po dahil muli mo kaming ni-remind na maging prayerful kami, maging mapanalangin kami, upang maging victorious kami sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Bless niyo po ang lahat ng iyong mga anak na nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. At anuman po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Pinagpipray ko po sa iyo, mga kapatid namin, na humihingi ng maayos at magandang kalusugan tulad ni Tito Rene Dalisay at ng iba pang mga kapatid namin na may mga karamdaman. Ikaw po ang patuloy na magkaloob sa kanila. Patubayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Ilayin niyo po kami sa mga hindi magagandang pangyayari. Proteksyonan niyo po kami sa anumang sakit at karamdaman na naglipana sa aming kapaligiran at maramdaman namin yung iyong presensya, yung iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. Tulungan niyo po kami magtagumpay sa kabuuan ng araw na ito. Maraming salamat po sa lahat ng iyong mga anak na nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Nawa ay patuloy niyo po silang samahan, patuloy niyo po silang ingatan, patuloy po nilang maramdaman ang iyong kabutihan na iyong katapatan sa kanilang mga buhay. Pinagpipray din namin sa iyo ang mga kapatid namin sa ibayong dagat, malayo man sila ay nawa, samahan mo po sila at ingatan at patuloy na maramdaman din yung iyong kabutihan sa kanilang mga buhay. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming minamahal na bansa, patnubayan niyo po ang aming bansa, ingatan niyo po at nawa manatili ang kapayapaan, kaayusan at kasaganaan sa aming minamahal na bansa. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng morning devotion sa umagang ito ng napakabilis ng araw. At nawa ay meron tayong nakita, meron tayong tinanggap mula sa ating morning devotion. At nawa maging matagumpay tayo sa kabuuan ng araw na ito ng Monday. Samahan nawa at ingatan tayo ng Panginoon. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi sa mga darating pang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!